Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Obispo Maximo, Bishop Joel Porlares, alas 8:13. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Kaya lang nga po, mukhang malabo, mukhang suntok sa buwan na yan. Paano ba may babalik sa Pilipinas si Pangulong Digong? Ayan, baka sabihin ni ating Inday, yung naranasan ngayon namin mangyari din sa'yo. Ayan, pagkatapos hinga ako ng reconciliation. Papayag ka ba nun? Damdaming Bayan. Congrats ka doon yung nais ko pa muna naman kami kaya lang mukhang hindi yata maganda yung background mo ayan dapat ang background katunyings, ayan, habang nagkakape kayo may kinakain na batak langgunis o kay empanada, kasarap nun pero abangan natin yan totoo ba yung sinasabi ng Pangulo Katunying na ang Pangulo ay tawag nito handang humarap, ayan, magpaliwanag, no holds barred interview. Aba, maganda yan ayan, dapat kahapon pa ginawa yan. Ba't ang tagal-tagal Yan ang problema sa mga taga-PCO kung minsan kung walang alam talaga ayan, kulang sila sa public relations. Dapat ibinebenta nila ang produkto nila, ang presidente, para maganda ang mga yung mga gandang sinasabi naibabalita na maayos abay siguro pagka nangyari yan pwede ba tayong magtanong yan? Di ba sasalain ng PCO yung mga tanong? Kasi salbahe yung mga taga PCO ngayon may puot pagka may mga puot sila sa mga media men pagka nagtatanong na medyo matindi sa presidente ibinaban, tinatanggal sa Malacanang press corps siguro pag may chance tayo Katunying dalawa lang naman yung pwede ko sigurong itanong kay presidente na dapat para mawakasan na yung isong yan. Ayan, number one siguro na tanong, Jerry Boy ayaman totoo bang chumochongki ang presidente Bonget? Ayan. Pagkatapos pangalawa totoo bang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay si First Lady Lisa Araneta Marcos
at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun lang naman. Ka muna, mukhang mali ang cue. Ayan. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Magandang umaga, Pilipinas! Don't be Welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Marami tayong issue ngayon. At isa pang maganda dun sa panayam ni Tunying kay Presidente. Ha? Abay, ang sabi po ng Pangulo, ha? Ayan. Di ba sabi niya, nasabi niya ito sa isang rally, ha? Sabi niya, I want to be respected, but maybe fear is better. Dapat kahapon pa yan, Mr. President, ha? Ngayon po, handa na raw ang Pangulo na sibakin. Actually, may mga sinibak na raw sa gobyerno, ha? Kaya lang, hindi kayo sinasabi na na dahil ba sa incompetence, sa non-performance, ngayon ay inaamin na niya na tinanggal daw yung mga ilang opisyal ng gobyerno, ha? At ngayon, ang sabi ng Pangulo, ayan, mas gusto raw siyang katakutan ngayon, ayan, para maiwasan na ang katiwalian. Sabi nga natin na Mr. President, dapat noon pa yan. Sabi ko, dapat kahapon pa yan. At yung mga kaibigan mo, Mr. President, na imbes na makatulong na yung nakakasama sa'yo, ayan, parang parang kalawang sa bakal yan. Sibakin mo na sila. Ayan. Yung mga talamak ang korupsyon. Ayan. Kasi sa totoo lang, Mr. President, Don't you know that it's just madi ka agpapauyo. Ayan. Mas takot sila kay First Lady kaysa inyo. Ay, nako, yung mga kalawang dyan sa Malacanang. Ngayong naka 3 years na kayo, Mr. President, 3 years na lamang natitira. Ayan. Magpakita na kayo ng gilas, Mr. President, ha? Abay, wala pang nakikitang tatak ng Bongbong Marcos sa administrasyon, ha? Hindi katulad ni Apo Perdi Marcos Sr. nung araw, ha? Ayan. Ano bang iniwang legacy, tatak ng Apo Perdi Marcos Sr.? O diba? Ayan. Siya ang nagpagawa ng San Juanico Bridge. O diba? Hanggang yung buhay pa. Ha? Ayan. Sabing yun daw regalo ni Apo Perdi kay First Lady Imelda. Ayan, andyan yung LRT1. O diba? PICC, CCP, Film Center, ano pa ba? Yung mga tatak email na naman, siguro ganyan din, ha? At meron ding tatak PD 1081. Tatak Marcos yan, ayan. PD 1081, martial law po yan, mamay, di ba? Ang daming pinakulong. Ang daming mga deseparasidos. Pero hindi naman natin gagawin yan. Ayan. Hindi pa huli, Mr. President. Ayan. Abay nitong 3 taong natitira sa inyo, ipakita niyo yung kayo ang presidente. Daming Bayan. Kahit nasabing kayo, authoritarian. Ayan. Ay ba nang mas maganda ba yung authoritarian? Ayan. Kailangan natin Mr. President basta authoritarian na Apo Marcos o Lee Kuan Yew. Daming Bayan. Ay, nako talaga. At speaking of katiwalaan, Mr. President, nako, Justice Sam Martirez, alang niya,
Abangan nyo itong ating special na balita mamaya. Saan ba mo ka nakita, Mr. President? Ayan, tama-tama sa sinasabi ninyo na sisibakin nyo ang mga opisyal na hindi maganda ang performance. Katulad na naman ito, Director Jun Samaniego. Abay, saan ka naman nakita ng isang departamento, mahabigan? Isang opisyal? Diyos ko po, mahabagin Lord. Abay, mayigit 50 mga opisyal, mga secretary, USEC, ASEC, mga staff. Diyos ko po, abay bumiyay ba naman sa Geneva, Switzerland? Sagot ng gobyerno, umattend daw ng conference. Grabe mga kuya, mga ating Abay kung attend ng conference, siguro maximum 5 na. Mayigit 50, kasama pa si Mrs. Daming bayan. Ano ba yan? Malapit pa naman ito sa... Kaya siguro malakas ang loob, Mr. President. Ayan, sinasabi na kamag-anak niya ro. Ewan ko na sino kamag-anak ko. Kung kayo ba o si First Lady Lisa. Ay mga ganyan mga opisyal na malalapit sa inyo. Ito yung sinasabi natin mga kalawang na sumisira sa bakal, Mr. President. Daming bayan. Mamaya, babalikan natin yan, Director Jun Samaniego. Kilala mo yan, ha? Justice Sam Martires. Dapat yung kinakasuhan sa ombudsman, ha? Daming bayan. Beijing Commission on Appointments. Samantala, nandiyan ba si Congresswoman? Ayan, o nga pala, Chairman George Garcia, ha? Abay, umaapila po ang party list ng Duterte Youth, ha? Nagrereklamo at ang bagong henerasyon, bakit daw sila hindi na-proclaim kahapon? Pero ang sinasabi ng Chairman Garcia noon pagka may election na protest, ayan, may petisyon laban sa isang kandidato kaya ay nominee sa party list, kahit manalo ay hindi sila iproproklama. Abay, eto na ba yun? Anong violation ng Duterte Youth? Dahil ba hindi na youth itong si ano? Sino ba yung Duterte Youth na ano? Dating gayot na kasi yun, di na youth Misrepresentation na yan, ha? At ang bagong henerasyon, ayan, sino ba ang nagpetisyon laban sa kanila? Ayan, nasa ating linya si Congresswoman Bernadette Herrera. Congresswoman Herrera, ma'am, good morning. Good morning po, Alakay Deo, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Ayan, kaya nga pala ang House Deputy Minority Leader, ano po, ayan, hindi ba dahil nasa minority kayo, kaya ayaw na kayong pabalikin yata sa Kongreso, Madam Congresswoman Bernadette? Hindi naman po, hindi ko naman po nakikita na ganun po. Siguro may humabol lang or baka merong may ayaw manalo kami. Alakay Deo, baka may ayaw manalo kasi after elections daw final yung case against us. Ganun So ba? parang hinintay manalo kami, saka nag-file ng case. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi kami ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Sino Kung ano siya? po ang tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon po, wala po Walang- kaming kopya, wala kaming summons, wala kaming kahit anong warning na meron kaming kasong filed sa COMELEC. And that's alarming because one of the very requisites for a petition to be valid is dapat may kopya ang respondent according to the addresses official in our CONCAN. oo nga Doon sa naman. certificate of nomination and doon sa CONCAN, pag party list CONCAN, pagka regular district COC. Napaka-basic naman yan, Congresswoman Bernadette, di po ba? Abay, Yes. yan itong si Chairman George Garcia, hindi ba niya alam yan? Di ba nakita yan? Hindi niya ba kinausap kahapon?
Ay hindi ko po siya makakausap dahil busy po siya sa proclamation. Hopefully, makausap ko po siya within the next few days. But nag-file na po ako ng urgent motion to file a proclamation sa Bagong Henerasyon Party List at pinapaalam ko po sa kanila na kung ano man ang sinabi ng lawyer na nag-file ng petition, hindi po kami nakakatanggap ng kahit anong kopya up to this very day. Hindi po namin alam kung anong allegations meron kami. Kaya parang feeling ko yung due process namin na violate dahil kami mismo, pero mo, pinatawan kami ng parusa sa isang bagay na wala kaming alam. Hindi, tsaka- Sinuspende ang aming proclamation sa isang bagay na wala po kaming kaalam-alam. Hindi, tsaka hindi lang yan, Congresswoman Bernadette Herrera, Mama. Alam natin na ito'y panawagan ni Chairman Garcia noong before election. Nasabi niya yung mga may petition for disqualification, mga ganyan, hindi announce, hindi iproproklama. Ayan, hanggang hindi na resolba. Pero ito pala ay after election na. Ayan, kahapon Yes. lang. Opo. Aba. No, but alam mo, parang hindi ko po alam kung kailan final, but Okay. definitely it's after elections. Sabi, yun lang nakuha kong information na it was filed after elections, but hindi ko rin po sure kasi wala po kaming kopya. Sinabi lang sa amin kung sino yung abogado. Nakalagay lang SPA something and then Attorney Russell Geronimo. So yan lang po ang finalo. Wala rin nakalagay kung ano ba ang violate namin, anong Yes. allegations. Basta na lang sinabing may serious allegations. How can something be serious when we are not even able to answer? Miss Elaine, ayan, subukan tawagan si Chairman George Garcia, ha? Ayan, makipag face to face sa beauty ni Congresswoman Bernadette Herrera ngayong umaga, ha? Abay, nakapagtaka, hindi nyo pala alam yan. Opo, hindi po kami talaga nabigyan ng kopya. Kaya ang sinasabi namin, may jurisdiction na ba on the person? Kasi wala kaming kopya ng kahit anong summons or wala, as in at all. Kaya in the dark po kami kung ano yung kaso laban sa amin. Ayan, lutoking try mo nga si Chairman Garcia. Ayan, baka hindi na busy. Ayan. So, at saka dalawa lang kayong hindi na i-proclaim, pati ang Duterte Youth, saka Bagong Henerasyon. Dahil ba Oo nga po. hindi dahil kayo ay nasa oposisyon? Hindi nasa minority po kami, yes. Pero, alam mo, well, hindi ko kasi masabi kung ano yung motibo behind the case because I haven't seen it eh. Kaya hindi ko man lang malaman kung saang corner ng mundo yung petition. Kung hindi ko alam kung paano kami lalaban dahil wala talaga kaming kopya. We don't even know anong section ng violate namin. Pero basta isa lang alam ko at kaya confident ako at nakikita mo ako nangangiti kasi wala naman po kaming violate na kahit anong election laws. And I'm very confident about that. Ayan. News Center, nakikinig ba kayo? Ayan, may tumatawag ba ka sa COMELEC kay Chairman? Ayan, tutulog yata sa pansitan ng mga ito. Uy, asan na kayo? Ayan, News Center. Ayan, nawala lang si Malo Cabral. Anyway, sa bilang ng boto nyo, Congresswoman Bernadette, ilan po dapat ang nanalong nominees ng Bagong Henerasyon? Isa lang po, kami po yung naka 319,000 votes. Isa So lang. meron po kami isang upuan sa Kongreso. Okay. So, sige abangan na lang po natin na Congresswoman, ha? Ayan, dahil wala pa si Chairman. Anyway, baka pagka nakontak natin, mag-monitor lang kayo, Congresswoman, ma'am. Ayan. So anyway, Sige pa, thank you pa, thank you. Apo. anong legal action nyo ngayon? Well, number one, nag-file na kaming urgent motion to proclaim us. Final na po namin yun kahapon. Nag-email kami sa COMELEC, pinareceive din. Tapos ngayon, papareceive po namin in person para po ma-proclaim kami kaagad. Kasi we gave them grounds na pwede nang i-dismiss outright yung petition for disqualification. Kasi yung number one requirement na dapat kami ay mabigyan ng kopya ay hindi nangyari. Very strict ang COMELEC pagdating dyan. Dinidismiss nila outright na pag na-prove na hindi nabigyan ng kopya ang respondent. Kasi that's very basic. Dapat alam ng respondent na meron silang kaso. Dapat ma-dismiss na to outright. So I'm praying that COMELEC will dismiss this petition outright para nang sa ganun ma-proclaim na po kami kaagad. Dapat nga po na-dismiss nila, dapat hindi na po nila nabigyan ng due course ito kasi hindi kami nabigyan ng due process kasi wala po kaming anumang kopya until this very day, this very minute, this very hour po. Aga-aga sinisira ang beauty ng Congresswoman Bernadette Herrera.
Well, ako po ay thank you for this opportunity para lang po malaman din po ng mga commissioners natin sa COMELEC na talagang hindi po kami nabigyan ng pagkakataon man lang na marinig saan po. So may technicality na po yung petition, so sana i-dismiss na po nila lahat. Agad. Ayan, Congresswoman Bernadette Herrera, ma'am. Maraming salamat. Good morning and Thank you very good luck. much po. Ayan. Congrats in advance. Ayan, although na-delay. Sa tulong po ninyo, sa tulong po ninyo, Lakay Deo, samahan niyo ako mga nawagan sa COMELEC na sana Ayan. i-dismiss na at ma-proclaim na po kami. Kasi yung boses naman ng taong bayan ang nagsalita na pwede kami umupo sa Kongreso. Okay, sandali naman. Andyan na ba? Paantay daw at naliligo pa yata si Chairman. Naliligo ba si Chairman? Sama naliligo si... kino-contact pa raw. Anyway, makinig na lang po kay Congresswoman, ha? Ayan. yes. Itry Yes, namin thank you po. hingan ng reaksyon. Paliwanag si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Thank you and good morning. Daming bayan. Babalikan natin ang isyong yan. Ano ba mga issue ngayon, ha? Ayan, nako. Ito yung sinasabi ng presidente na magsisibak daw siya ng opisyal ng gobyerno na hindi maganda at hindi maayos ang performance. Aba, hindi lang yan, Mr. President. Yung mga involved sa graft and corruption. Alam po niyo, Mr. President, yan po ang isang puna sa inyong administrasyon ngayon. Grabe, malala po ang corruption ngayon sa ating administrasyon. Daming bayan. Mamaya, ito lang, ha? Diyos ko, saan ka naman nakita ng isang opisyal, mahabigan? Halos lahat na yata ng mga top officials, ha? Ayan, mga 50 mahigit. Abay, taxpayers money justice sum. Dinala sa Geneva, Switzerland. Dahil daw sa conference. Grabe naman ha? Ano tayo, ha? Para tayong ha? Ayan, tayo po ay a poor country pretending to be rich. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Bayan. Oras, Sister L. It's 8:39. Good morning, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At Diyos marahay na aga sa mga taga Bicol. Ayan. Lalo sa mga taga Albay. Bakit? Parang kang ubing halaya. I like Parang your ano ko, color, Lakay, Sister halo-halo, L. ano? Ayan, para kang halayang ubi ba ang tawag dyan? Oo, ha? ubi halaya. Ubi halaya? Ayan, Very dessert. Ganun ba yan? Oo. Para kang kakanin yan, ha? Sandali lamang at siyempre, ha? Abay, huwag nating patagalin ating mga bibigyan ng regalo ng ating ninong ng bayan. Abay, nandyan sa may Barangay Hugo Boss. Ayan. Wow. Brand yun na. Yes. Barangay Hugo Boss Perez. 13 Martires, Cavite. Aba, layo-layo nararating nito, ha? Ayan. Punta nga sa amin sa Barangay Tartarabang sa Pinili, Ilocos Norte, Lakay, di ba parang Barangay lumapit na nga Apatot, siya Lubong, ha? Kasi Ayan, nung nakaraan sa Quezon, di ba? Tapos nagbatangas. Baka daw yung papremyo, maubos sa aeroplano. Wala nang naipamigay, Ayan, pinamasahin na lang. Ninong Sherwin, please kami. Nasaan ka? Saan ka dyan sa barangay? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ang sinasabi ko, Sister L, dito sa DZRH, tapos na ang Pasko, tapos na ang eleksyon, pero tuloy-tuloy pa rin ang Christmas. Eto, Christmas ngayon sa mga barangay Hugo Perez sa 13 Martires. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng mga ayuda aginaldo dyan? Yes, ako, Lakay. Tignan mo naman Teka muna, pang Halloween naman yata yan eh. Ayan. Ang kulit ng design ng damit, ha? Okay yan, okay. Okay yan, pero ito ang ating winner ngayong umaga. Oh, si Kuya. Biro mo, Lakay, parang pa ni Joe Tarok nakatutok na sa DZRH. Parang si... Tatay. Eric Go.
Eric Go. Akala ko Aris Ilagan. Yan. Kamukha nung reporter natin dati si parang Aris Ilagan to ah. Mukha ni Aris Ilagan. O nung araw na ngayon, motovlogger na. Ayan. Ano pa alam mo ulit, kuya? Ayan na. Go. Alexander Go. Eric Go. Eric Go. Ayan. Oo, at meron nga munting tindahan at meron ding munting radyo. Asa yung radyo nyo? Kasi radyo mo, kuya. Radyo, ayun o. Aba, ganda-ganda naman transistor ha? Ayan, Oo. Di mo tolite pa yan, ha? Nung panahon dati, nakikinig ka na sa DZRH. Oo. Matagal na. Nandun pa kayo sa Esteban. Sa Makati pa. Oo. Akala ko doon pa sa High Alay. Ayan. So, sinong mga sikat na? Naiyak na daw dati ng si tatay. Anong sabi? Ano pwede ko kanina? Nung mamatay si Jutaro. Oo. Ayan. Talagang maraming naiyak, kuya. Good morning talaga nakikita. Ayan, oo. Okay, Kuya Eric, ngayon kung si Joe Tarok ang pinapakinggan mo noon, ngayon, sino pinapakinggan mo? Sina Rick Radam ngayon, ayan, Tia Deli, ayan. Sino paborito mga announcer pag umaga? Ay, siyempre, sila Kay. Ay, bigyan ka agad na regalo si Kuya Eric. Pinapatagal pa ba yan? Bigyan mo na MP Light yan si Kuya. 1,000! Aba. Thank you. Aba, tawa si... Congratulations, Kuya Eric. Ayan, Kuya, pambili mo ng grocery yan, ha? Paborito ka, meron din siyang vitamin E. Salamat din sa vitamin Emperador. Ayun. At syempre, meron ka rin Diesel 8 Grocery. Mayroon pa grocery. Salamat po. Welcome, Kuya. Oo, ayan. At meron ka pang souvenir t-shirt mula sa Diesel 8. Wow, ito. Suot ko ito. May mga event. Ayan. Yung uniforme mo yan, araw-araw. Pumunta ko sa Ayan. Star City. Ayan, Kuya. Sige, Kuya. Punta ka lang dito. Isasakit sa Chubibo. Ayan. Magsawa ka sa Chubibo dito sa Star City. Sama mo yung dati mong girlfriend, Kuya. Ayan. Taga saan kayo? Anong probinsya nyo? Samar kami. Samar. Waray-waray. Malakas din doon. Pabatiin nyo po yung mga kamag-anak nyo doon. Ay, mga kasangkayan sa Northern Samar. Northern Samar. Ayan. Makinig sa Rizal. Ayan. Okay, Kuya Aris Ilagan, maraming salamat. Good morning po. Ayan. Eric ka pa na. Eric Go. Eric Go, Lakay. And ako lang sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo. Lakasan nyo lang inyong mga radyo at ang inyong mga TV, ang mga volume ng inyong mga TV at ang inyong mga cellphone para kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. Arts number 6, Sugarwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, naluha si Kuya Aris Ilagan. Hindi, Eric Go. Eric Go. Ayan. Sasaya, di niya akalaing siya ay mananalo ngayon ng limpak-limpak na 1,000 at mga grocery items at vitamin E pa. Yes, ang tumatak na vitamin E mo na hinahalikan pa ng iba. Pinagpapalit pa sa grocery items. Oo, di ba Lakay? Meron daw nanalo, pinagpalit. Sinaswap sa grocery items yung MP. Pero isa-isang bote lang naman yan. So, isa-isang kutsarita lang din. Sandali lamang, babalikan natin lang pang mga reports. Standby Let Narcis sa Malacanang. Standby Giselle. Ayan, nako, sino daw yung opisyal ng gobyerno? Cabinet Secretary po ito. Ayan, nako, kilala mo to, Director Juna Samaniego. Ayan. Bakit? Pala ko ito, di ka na magtataka. Ayan, alam na dis. Kilala ko yata. Yan yung nakita ko. Ayan, kilala mo yan. So, yan po, Ayan, makinig kayo, Justice Sam. Grabe naman ito, mga habigan. Megit 50, taxpayers money. Ang layo ng pupuntahan nila, Lakay, Geneva, Switzerland, hanggang ngayon, nandun pa sila. Nagulat nga ako, Alam mo kung bakit? Kailan yung conference na pinuntahan nila? Nagsimula noong May 19 hanggang 27. Grabe. Super tagal. Kasama pa si Mrs. Alam dyan mga opisyal ng mga ito. So sila ay
umalis nung Lunes. Kahapon lang, Lakay. Ayan na. Kahapon lang ba? O nga pala. May 19. So, marami pa sila. Ilang araw pa sila nandun. Hanggang Tuesday nandun sila. Tuesday next week. Yung palang iba May 14 pa umalis na. Yes, may advance party, Sister Advance L. party. So babalikan natin yan. Ganito ba ang klase ng mga opisyal ng gobyerno, mga habigan? Kulang na kulang nga tayo ng pondo. Di ba Lakay may utang pa tayo? Kaya nga, trilyones, ilang trilyon yung utang natin. May utang pa tayo kung waldasin ang pondo ng gobyerno, ano ba meron sa conference na ito? Ha? Kikita ba ang gobyerno rito? Makikinamang ba ang taong bayan? Ang dami niyan, Lakay. Yung pinaprint mo ba yan sa akin? Yes. Kita mo, di ba? Akala ko naman. Ito yan. Sabi ko, appointees ba to? Charot lang. Pero nabasa ko naman, na-travel nabasa mo nga. na. Oo. Pero nagulat naman ako, ilang pages yung pinaprint mo sa akin, di ba? Ilang pages ito? 1, 2, 6 yata yan. 3, 4, 5, 6, O 7 7. pages. Ay, 7 Ayan, pages. Ito po mga kaibigan, gutom na gutom ang mga kabayan natin pagkatapos ito mga opisyal ng gobyerno, ha? Oo. Walang Grabe yan naman yan, Lakay. Lakay, di ba pagka-conference, usually yan, mga isa, dalawang, ano lang, tsaka mabilis lang din yan. Hindi sila masyadong, kumbaga, Diyos ko. sayang ang pera. Make it 50, ha? Imbes, Ayan. ano ba yan, Lakay? Pati misis kasama. Walang ang kakapal. Daming bayan. Naku, chill ka lang. Tuesday pa lang. baka may magtampo rito sa atin, Sister L. Alam mo bakit? May nakasama bang kakilala mo? Kilala natin tong marami rito. Ay, oh my God! Hindi ko di nabasa mo yung pinasa? names. Ayan. Pinrint ko lang muna lahat, Lakay. Paano di makilala? Mga undersecretary. Ayan, ilang undersecretary ito, ha? Assistant Secretary Apo Lucas Bersamin, na Malacanang. Kayo mga nakikinig dyan, ha? Ay, Lakay, yung isa parang ano to? Kilala mo. Kita mo na, ha? Yung isa, bagong-bagong ano to? Appointee. Yes. Kita mo. Sabi kasi, kaya maraming gustong ma-appoint sa gobyerno, ha? Ayan, abay... Oo nga, Lakay. diba? Kilala natin tong isa pa dito. Hindi lang isa, marami. Ay, tsaka itong isa dito, Lakay, Ilocano to. Iba, maradalas interviewin pa rito. Kaya lang trabaho lang, tsaka hindi naman maganda na ito nangyayari, mahabigan. Oo ha? nga. Pera na nga bayan na kung waldasin, pagkatapos ang tanong, Lakay, lahat ba itong mga ito ay nagpunta ron o yung iba hindi pumunta? Basta, nakasama sa delegation, alamin natin kung... Kasi baka malay mo yung iba ay hindi, wag na lang po. Di ba? Malay mo naman. Basta nandiyan ang pangalan, di nasa delegasyon, di... May pondo. Bahala silang sumigaw na, hindi ako kasama dyan. Yan, diba? yan. Pwede namang tumanggi. Oo, yan. Hindi naman natin papangalanan Nakonsensya ako, hindi ako sumama dyan. Daming bayan. Sandali lamang, Justice Sam Martires, ha? Diba kay Bumbas Ombudsman, mukhang dapat may makasuhan kayo dito, ha? Ayan. Nangunguna yung ano. At dito na natin na makita ang sinasabi ng Presidente Marcos kung may political will siya. Ha? Yes, oo. Ayan, ngayong magsisibak daw siya sa gobyerno na mga opisyal na hindi maganda at maayos ang performance sa second half ng kanyang termino. Ha? Tingnan natin. Oras, Sister L. It's 8:50. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Baging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, ano mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon nakaraan. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Oy, mga taga-Malacanang nakamonitor dyan, ayan, pwede ba i-report nyo ito sa presidente at nang alam niya? Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy?
Eto na po ang mga kuya, mga ating napapanahon na makinig ka, Sister Miss Let, ha? Ayan. Pwede ba i-report sa PCO ito kay Secretary J. Ruiz, ha? O kaya si Senior Undersecretary Ana Puot. Ayan. Diin naman yung puot, lakay. Nagpupuot sa gait ito. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Mr. President. Alam po ba ninyo, Mr. President, na ang isang cabinet secretary na malapit pa naman sa First Family? Aha. May pinagmamalaki yata kayo sa Malacanang ito, kaya... Malakas yata kasi lakay. Malakas ba? Malakas? Sana all. Kaya nga kaya lang ito yung sinasabi ko, Apo Presidente, na Apo, kalawang na sumisira sa bakal. Ayun, ang mahirap lakay. Kung sino pa yung mga malalapit po sa inyo, ayan. Kung sino pa yung mga, ewan ko, malayo o malapit na kamag-anak, imbes na makatulong, Mr. President, sa administrasyon ninyo, nakakasira at kayo po ay nasisira dito, Mr. President. Ano ba kaya niya ito, lakay, ng Pangulo? Supposed to be, dapat alam niya. Oo. Kasi ang lahat ng mga government, ultimo empleyadong anang gobyerno, Sister El, pagka mag-abroad ka, kailangan mo ng tawag nito, permit ba? Travel authority. Ayan, travel authority, ha? Ayan. Kaya nga eto ha, abay. Ay, lakay, kasi diba? di ba kapag ka nasa immigration ka, nagpupula yan kapag ka hahanapan ka nila ng papeles. Kasi didetect na official ka ng gobyerno. Ganon, ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, papadalan pa ba kita ng kopya, Justice Sam? O makinig ba ka na nakuha lang, yan? ha? Siyempre sa ating bubit. Wala yan, Sad. Alam mo naman. Wala yan dun sa website nila, lakay. Wala, siyempre. Akala ko naman for transparency. Alright, i-upload. Itry mo nga, Ako Kyle. na magsa-search, lakay. Kung nasa website itong megit 50 opisyal ng gobyerno mahabigan, abay kasama sa isang conference sa Geneva, Switzerland. Abay, hindi namang dollar ang gastos dito, Sister L. Euro, ha? Ang mahal. Mapangalakihan yan, lakay. Mahal, magkano ang palitan ng Magkano euro, ba ngayon? Mr. Michael is my guy, ha? I-check Kumpara sa natin, dollar, lakay. ha? Ayan. 62 lakay. Okay, Ngayong araw, 62.57. Ang dollar 56 plus. 56 ba ang opening? 56 na dollar. Ayan. Ang laki, di ba, lakay? Oo. Pagkatapos ilang days sila doon, ha? At kasama pa si Mrs. Alang naman na ayon na sa ating bubit. Ito, bato-bato sa langit. Pasensya na po tayo mga 9 days lakay. 9 days? O, kita nyo mga kaibigan. Per diem na lang yan. Magkano na lang. Tapos, maliban pa dun sa sinasabi mong advance party. Parang nga mga araw-araw magmamakdo ang mga yan. Siyempre, nandun ka na din naman, lakay. Titikim ka na ng pagkain doon. Ay, siyempre naman. Wala namang sogo doon. Ayan. Siyempre, hotel pa lang. Mamahalin na. Ha? Ayan. At ayon na sa ating bubit, abay, dahil ito ay international conference, Sister L. Ito pala ay dumadaan sa Department of Foreign Affairs. Ayan. Kaya pala yung letterhead ay may Department of Foreign Affairs. Ayan. Pero meron din mga taga-DA dito. Ayan. Ayon na sa ating bubit, Mr. President, sana nakikinig po kayo. Ayan. Alam po ba ninyo kung ano ang kanilang dinaluhang conference doon sa Geneva, Switzerland from 19 to 27 of May? Basahin ko na lang yung anong tawag nito, yung intro. Ayan. Heading. Ayan, nung letter po, mahabigan. Kasi pinapaaburhan to sa... dumaan na ba ito sa opisina mo, Apo Lucas? Ayan, Disyembre, mga travel authority yata na ganyan, dumadaan sa Presidente, sa Office of the President. Tinitingnan ko lakay ito, may nakalagay sa sa ibang website. Meron nakalagay sa website.
Nakalagay ba yung mga pangalan ng mga delegates na mahigit 50? Ay, hindi. Lakay, Okay, iba tama. to. Ayan, Wala oh. to. Pero, babasahin ko to Eto sa na, ibang ayan website. na. Ayon na sa ating bubita Justice Sam. Ang dami yung Marites nakikinig. Lakay. Kasi ang lead pala dyan, Aha. ang magli-lead dyan sa event na yan, ay for the first time, ang magli-lead ay ang DFA. Yan na nga bang sinasabi natin na Sister L. Abay, napakahirap natin bansa. Ayan. Kung yung mga malalaking bansa ay hindi sila nagkukumahog na mag-lead dito, ha? Abay tayo. Alam mo ba, at saka masakit pa rito, Direktora Jun Samaniego. Abay, may pledge pa ang Pilipinas. Magdodonate ng $2 million dito. Diyos ko. At ayon na sa ating bubita Miss Let, eto na ha. Ayan. Ang sabi dito sa letter ni Secretary of Foreign Affairs, Secretary Enrique Manalo. Ayan. Excellency. Ayan, but Excellency, hindi sinabing His Excellency President Honorable Ferdinand Edrin Marcos Jr. Ayan. Sabi rito I have the honor to inform you that the following officials, wow, will compose the Philippine delegation to the 78th session of the World Health Assembly. Ayan. World Health Assembly 78 to be held on 19 to 27 May 2025 in Geneva, Switzerland. Ayan. Kung World Health po yung mahabigan, alam nyo na. Ayan. Sino ang head dyan? Siyempre, Department of Health. Number 1 na Sister L. Ayan. May kopya ka ba dyan? Ayan. Meron ako, Lakay. Sige, unahin ko ako muna yung yung mga opisyal. Ayan. Abay, may natira pa sa good morning, Boy Gonzales. Tinan mo nga sa DOH kung may mga opisyal pa dyan. Lakay, kasi may binasa akong item. Ano sabi? Yan palang unang pangalan na babasahin mo, ine-expect na mag-a-assume ng presidency sa World Health Assembly. Yan na nga, Sister L. Kasi nagyayabang tayo, papakitang gilas doon. Sabi nga, poor country pretending to be rich. Ayan. Samantala ang presidente, pagka umiikot sa ibang bansa, parang pulubing namamalimos na mag-invest naman kayo sa Pilipinas. Tapos tayo, Ayan. Imbes na tayo humingi ng tulong, magdodonate pa ng $2 million. Diyos ko. Balakay? Department of Health. Samantalang yung mga pasyente dyan sa Rizal Medical Center, sa PGH, sa East Avenue Medical Center, mga kaibigan, walang gamot. Nakahiga sa sahig. Isang hospital bed, dala-dalawa ang pasyente. So, may ooperahan. Ayan, para mauna, kailangan pa manalo sa raffle. Samantalang itong mga health officials natin, mga kuya, mga ateng, ganito ang ginagawa. Nasaan ang priority ninyo? Ayan, magpasiklab sa ibang bansa o magserbisyo sa bayan? Itong sinasabi natin na Senator Bongo, baka pwede nyong simula investigation sa Senado kung kayo po ay maging chairman ulit ng Health Committee. Yes, kung siya pa rin ang hahawak. Actually, sabi nga na ating bubit sa Department of Health, ito ay tip of the ice cream lamang. Ice cream talaga, hindi iceberg. Tip of the iceberg. Ayan. Malapit na kayo sa first family, kaya paano yan, Mr. President, ha? Dahil malapit, gano'n lang, ha? Samantala, ang tagal nang namumuro ito, ha? Ayan. Number 1 delegate, ayan, President daw, Sister L. Para kung narinig, Mr. President, kailangan na ito, World Health Assembly ito, ha? Kailangan makilala ang Pilipinas dito, pasiklab tayo rito. Mag-donate tayo ng $2 million. Ayaw mga tayong pasyente sa PGH, sikat naman tayo sa Switzerland. Diyos ko pong mabagin, Lord. Nasaan ang puso ng mga ito? Number 1, Sister L. Ayan.
Secretary of Department of Health, Dr. Chodoro Herbosa. Ayan. Number 2, ayan, bakit may kasamang ano ito, ha? His Excellency Carlos Sorreta, Permanent Representative, Permanent Mission of the Republic of the Philippines. Sino siya? Ayan. Parang nabasa ko nga yung pangalan niya, Lakay. Sino Mamaya, siya? i-double check natin kung ano yung kanyang posisyon. Ba't kasama sa World Health Assembly yan? Number 3. Ayan. Ambassador siya, Lakay. Ambassador ba? Yes, Philippine Permanent Representative to the WHO, Ambassador Carlos Sorreta. Ayan. Ayan. So, ambassador pala ng Pilipinas sa WHO. Yes. Ayun. May ambassador pa tayo sa WHO. At number 3, ayan, Undersecretary of Health, mga kuya, ha? Wow! Ang sasarap ng buhay ninyo. Dr. Kenneth Ronquillo. Ayan. Yung mga kamag-anak na ito, pakinggan ninyo, ha? Ayan. Hingi kayo ng pasalubong na Swiss knife. Sabi nga ni Victor De Leon Lima, baka daw pag-uwi may LV. Oo nga, Sigurado yan, Switzerland yan. Swiss knife, ha? At saka Bali shoes. Number 4, ayan. Naku. Dr. Emmy Lisa Perez Chong, Undersecretary of Health. Ang magkilala ko ito. Ay, wait lang. Na-interview mo din. Ayan, na-interview natin dito yan ha? Diba? Diba nung... hindi. Ito yung nag-help nung sa Rizal. Oo. Yung ayan. nag-assist. Ayan. Nung isang pasyente natin ni-refer dito na kailan pang manalo sa raffle para maoperahan. Yung mismong nanay po ng empleyado ng MBC. Ayan, nag-iyak po 24 oras maabigan, ha? Ayaw pang, ayan sa loob ng 2 linggo, isang beses lang yata nasilip ng doktor. Tapos senior citizen na po yun, pasyente. Ayan. Number 5, Undersecretary of Health. Diyos ko. Boy, tingnan mo ako, may natitira pa opisyal yan sa Department of Health. Nasa Switzerland yata lahat, ha? Number 5, Dr. Mary Ann Palermo Maestral, Undersecretary of Health, mga kuya, ha? Number 6, Undersecretary of Health din. Alang yan naman, ha? Lahat ng mga opisyal doon na nagtrabaho sa Switzerland. Lakay, ano ka ba? Yan naman daw ay official trip. Ganun ba yan? Oo. Diyos ko, may 50. Sobrang dami kasi, Lakay. Nagulat ako. Kaya nga ako nagulat. Yun lang yung kinagulat ko, yung sobrang madami. Ayan. Hindi naman masama pumunta sa ganito kung may maitutulong sa health natin, lalo na yung mga programa, Lakay, di ba? Pero sa sobrang dami nito. Kaya nga, tapos sagot ng gobyerno. Taxpayers money. Pwede bang i-limit, Lakay? Di ba pwedeng magkaroon ng pagka mga ganyan, limitado lang tayo. Ayan, tapos meron pa mga director dito at mga staff lang, ha? Itong pang-anim, Lakay, na babanggitin mo, ang alam ko ay kaka-appoint lang nito. Ganun ba? Nasa Geneva ba ito o nasa bagong posisyon niya? Attorney Paulo Teston, Undersecretary of Health. Ayan. Number 7, ayan. Christine Lailani Salye. Ayan, Salye o Sal. Ayan. Ambassador and Deputy Permanent Representative. Ambassador, kinalaman sa World Health Assembly. Ayan. Number 8, Assistant Secretary. Sarap talaga mag-official ng gobyerno, Lalo na sa Department of Health. Ayan, join the government and see the world. Pero, ikaw ba, Lakay, kung tatanungin, gusto mo bang pumasok sa gobyerno? Ay, sakit sa ulo yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, wala ka na sa gobyerno, baka may kaso ka pa. Alam mo, Lakay, yung masaklap sa atin, Yung ang saya mo ngayon, nandito ka panahon mo to After nung panahon mo, biglang may kaso ka. Yes. Katulad na lang mo ni Chairman Efrem Hinwino ng PAGCOR, ha? Ay, Chairman, kumusta ka na, ha? Hinatulan ng more than 100 years na kulong, di ba? Naalala mo, ha? Ano na yun, Lakay? Number 8, Assistant Secretary of Health. Director din sa Maniego, kilala mo ba ang mga ito, ha? Ayan. Attorney Frances May Cheryl Ontalan. Ayan, delegate. Ayan. ASEC din siya. ASEC. Ito pa, ASEC din. Naku, putya. Ay, ano ba yan? Sorry po. Ay, Lakay, chill. Ang bibig. Sorry. Ayan.
Sabi ko, naubos na mga opisyal sa Department of Health eh. Ha? Alam mo, Lakay, tinatanong mo kami natira. May sagot sa'yo si Vigilante. Ano? Meron pang natitira sa office ng DOH. Ano? Nagmamap, sabi niya. sabi niya ng natin, viewer po ang nagsabi niya. Mga floor manager, ayan na. Para tayong nagro-roll call dito ha, ayan na. Andyan ba si chairman na, sige. Sabi daw, Lakay, malungkot naman daw kasi mag-travel mag-isa. Kaya kasama si Mrs. At wala namang kinalaman dyan. Ang tanong dyan sagot ba ni Mrs. yung gastos niya o sakot ng gobyerno, ha? Alam mo, nakagulat ka, ha? Ayan, si Mrs. nandun pa sa dulo, ha? Number 51, ha? Kala siguro, Seryoso ba yun? Ayan, tingnan mo yung number 51. Ayan, si Mrs. Mrs. Secretary Ted Herbosa. Ayan. Professor. Oo. Ano? Anesthesiology. Ganun ba yun? Professor, anesthesiology. Pero paano siya naging delegate siya? Hindi naman sa opisyal ng gobyerno. Ayan. Anyway, ikaw na. Nasa ano siya? Saan? Ospital. Nagtatrabaho. Nasa ospital. Ganun ba? Sige. Pero talagang nakahabol. Asan na tayo? Number 9. Pasensya na po at may roll call po kami na attendance dito, ha? Sige, 9:15 isingit natin Kyle, ayan, Greg, ha? Si Attorney George Garcia. At nakikinig si Congresswoman Bernadette Herrera. Ayan. Number 9, Miss Mylene Beltran, Assistant Secretary of Health. Ayan. Number 10, Dr. Dexter Galban, Assistant Secretary. Teka, ba't DepEd ito? Secretary. Department of Education. Ba't napunta yung mga taga-DepEd dun sa World Health Assembly? Number 11, Dr. Azucena Dayanghirang, Assistant Secretary, National Nutrition Council. Anong kinalaman ng nutrition dito? Kasi health. Ganun ba? Okay. Gusto mo ako yung tagasagot. Number 12. OIC, Assistant Secretary of Health. Ito yung sinasabi kong... Doktor, Ilocano. Manong. Ito yung spokesman natin yung lagi nagpapa-interview sa'yo. Si Dr. Albert Francis Domingo. Ayan. Apo, Dr. Albert Domingo, pasarabo apo. Pasarabo. What's pasarabo? Pasalubong. Swiss knife. Ayan. Number 13. Ayan, ba kilala niyo ang mga to? Makinig kayo dahil pagkakilala niyo sila, ayan, i-text ninyo, ha? Ayan. At sabihin niyo mag-uwi ng pasalubong na Swiss knife. Assistant Secretary, Miss Bianca Patrice Go. Teka muna, National Youth Commission ito, ha? NYC. Anong kinalaman ng NYC dun sa World Health? ASEC, Office to the Commissioner representing Mindanao. NYC. Anong kinalaman sa World Health ito, ha? Ayan. Number 14, First Secretary, ayan, Mr. Jeffrey Valdez. Number 15, ba't may abogada rito? Attorney Brigida Romualdez Aquino, Head Executive Assistant. Office of the Secretary. Pala Office of the Secretary pala Ayan. Number 16. Director 4. Ayan, Department of Health. Ayan. Director din sa Maniego, Director 4 ka ba o Director 3 dati? Ayan. Dr. Bernadette Velasco. Ayan. Number 17. Director 4 din. Epidemiology Bureau. Ayan, Dr. Herna Manatad. Ayan. Number 18, Miss Joanna Banson, Director 4, Health, Human Resource and Development Bureau, HR. Pagod na ako. Magbasa sa number 19. Akala ko, ubusin mo Ikaw naman, alternate tayo, ha? Ayan. Eto Lakay, number 19, si Miss Maria Cristina May Marasigan, Director 4 ng Health Promotion Bureau ng DOH. Delegate, ayan. Delegate siya.
Delegate din ito. Itong mga susunod na babasahin lahat to delegate na Sige, lakay. delegates Si Miss Maria Ella Guerrero, Director 4, Financial and Management Service. Si 21, Dr. Lester Tan, Director 4 ng Metro Manila Center for Health Development. 22, Dr. Miguel Angelo Mantaring, Director 4 ng DepEd. 23, Dr. Evelyn Victoria Reside, Medical Center Chief 2, Quirino Memorial Medical Center. Pero sandali lang mga Sister L, Justice Sam ha, ayan na Parembik ha. Para tayo nagtatawag ng gumagraduate eh. Parang ganun na nga ha. Nasa ating linya na ang chairman ng COMELEC, Attorney George Erwin Garcia. Alamin nga natin kasi nakinig sa atin si Congresswoman Bernadette Herrera. Ayan, alamin na natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi na i-proclaim bilang nanalong nominee ng party list ang kinatawan o nominees ng bagong henerasyon. Chairman George Garcia, sir, good morning. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo, Sister L. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Chairman, ano daw po ang dahilan, sir, ba't hindi na i-proclaim ang mga nanalong kandidato ng bagong henerasyon? Una po muna, Sir Lakay Deo, para lang po maging maliwanag. Yes, sir. Ang inyo pong lingkod ay hindi nag-participate, Sir Lakay, doon po sa pagpapasuspend ng dalawang party list na iyan sapagkat ako po may former previous professional relationship sa mga party list na yan. Pero alam niyo po, yung po kasing pendency ng kaso, yung may pending na kaso, yung dalawang party list ang sinait na dahilan kung bakit hindi po na iproklama yung dalawang party list. Gusto po nating liwanagin, Sir Lakay, na hindi po nangangahulugang sinuspend ang proclamation ay hindi po nanalo. Panalo po ang dalawang party list na yan para po sa kaalaman ng mga supporters nila. Kung kaya nga lamang po ay minarapat ng National Board of Canvassers na wag munang iproklama hanggat hindi natatapos yung mismong kaso na nakapending po sa amin sa COMELEC. Ibig sabihin po, Sir Lakay, pwede po namang bago mag-June 30, kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. Ayan, gaano kabilis madesisyonan yan, Chairman? Baka may madesisyonan yan one day before election sa 2028. Di ba may mga kasong ganyan po? I-resolve ba natin, Sir Lakay, Sister Elsa, bago po mag-June 30, at dapat lang po na ma-resolve yan para naman po hindi masayang yung mandato na binigay ng mga kababayan natin sa kanila. Alam niyo po, sa isang banda, pag pinag-isipan po nila, mas maganda po itong nangyaring ganito. Kesa naman po, kung kailan naproklama sila, tsaka naman biglang ang COMELEC ay nagkaroon ng resolusyon, halimbawa to cancel yung kanilang accreditation, kung yun ang magiging resolution later, halimbawa. Mas masakit po yun. Ibig sabihin, alam niyo po kasi, Sir Lakay, bago mag-June 30, ang COMELEC ay may jurisdiction pa sa lahat ng naproklama, national man and lokal, lalo na sa lokal. Ibig sabihin po, bago mag-June 30, wala pa pong kongresista. And therefore, pwede po kami makapag-disqualify, pwede po mag-cancel kung yan ay party list, at pwede po namin entertainin yung mismong nakapending na kaso sa amin. Chairman Garcia, sir, ano po yung kaso nitong dalawang party list na hindi po na iproklama? Yung pong sa Duterte Youth, kung hindi ako nagkakamali, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na mukhang na-file ilang linggo bago ang eleksyon. Hindi ko po malaman yung detalye pa doon, Sister El, sapagkat nasa division po kasi yun ng komisyon at wala sa NBank. So sila po kasi nakakaalam nung merito ng kaso o baka naman may kwenta o walang kwenta yung kaso. Yun naman pong doon sa BH party list ay kapapay lang po na kaso yan, na petition, and therefore ang division po ang nagkaroon ng disposition kung dapat bang isuspend o hindi yung kanilang proclamation muna. So, yan po kasi ay nakadepende sa kanilang discretion. Ako talaga hindi ko nalaman kung ano yung pinaka-nature nung kaso na na-file. So, maaari pong wala namang kwenta pala yan, and therefore kaagad na madidesisyonan mismo ng COMELEC yung mismo mga kaso na yan. Kasi sabi ni Congresswoman Herrera kanina, Chairman Garcia, sa ma-interview namin, hindi namin alam na nagpetisyon pala laban sa amin. Para ang dating pa sabi niya. Tama po yan. In fact,
Po, Sir Lakay, kung sakasakaling hindi ko naman pine-preempt ang aksyon ng ating division. Yes, sir. Isa po sa mga grounds talaga kung bakit ang isang petition ay nadidismiss ay kapag ka hindi po nag-copy furnish o hindi po nagbigay man lang ng notice doon sa mismong pinapailan ng kaso. So titingnan po natin yan. Lahat na yan ay preliminary naman at sinabihan nga natin yung division na baka pwedeng kaagad na ito'y maaksyonan para naman hindi left in the hanging. Ika nga yung mismong kinabukasan ng party list na ito. So anong suggestion niyo po? Suggestion kay Cardema at Congresswoman Herrera pumunta po sa COMELEC chairman. Sagutin o kaya alamin. Meron po binanggit doon po sa Duterte Youth na magpapile po ng kaso sa Korte Suprema o kaya naman po halimbawa kahit yung BH magpapile. Ay yan po welcome na welcome po sa atin yan yung pagpapile ng kaso sa Korte Suprema. Bagamat yun nga may commitment naman po tayo na yan ay i-resolve natin bago mag June 30 pero wala pa rin po makakapigil sa pagpunta nila sa Korte Suprema lalo pa na kung sa palagay nila yung karapatan nila ay nayapakan dito. So yan po ay isang opsyon ng isang respondent sa ganitong klaseng kaso. Pero again, kung mahihintay naman nila yung kaso, yung desisyon ng sa COMELEC at bago mag June 30, malamang mas maganda na po yung ganong klaseng option. But again, madami pong legal remedies na pwedeng gawin yung mga dalawang party list na yan. Kaysa pumunta pa ng Supreme Court, di sa COMELEC na lang, baka mas mabilis sa inyo, Chairman. Ay, opo, dahil ako na po nagsasabi, on or before December 30, January 30 po, Sir Lacaydeo. January 30 o June 30? June 30, Chairman. June 30 po. June 30, noon, 12:01 po dapat Kasi pagdating ng 12:01, meron na pong kongresista tayo. Ayun. Okay, maraming... Meron lang tayo papalinaw kay Chairman Lakay bago natin bitawan si Chairman George kasi may mga nagko-comment dito bakit daw naiproklama si Senator-elect Erwin Tulfo na may disqualification case. Para sa kalinawan ng lahat, tama ba ako, Chairman, na-dismiss na po yung DQ laban kay Senator-elect Erwin Tulfo? Yes po, at ayan po ay nagkaroon ng resolution on technicality po, hindi na on the merits. Kasi katulad din po nung nirereklamo doon sa BH party list, hindi man lang nagbigay ng copy furnish at mga iba pang ground, walang verification. At yan po ay nagkaroon ng motion for reconsideration sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kung merits po ang pag-uusapan, na-determine po na walang pag-uusapang merits na kasi dinismiss na nga po Kaya nasa motion for reconsideration na lang. Kaya po minarapat ng National Board of Canvassers to proceed na with the proclamation. Ganong may initial na decision na dinismiss na po yung kaso. Alright. Chairman Garcia, sir, maraming sa inyong clarification. Thank you sa oras po ninyo. Good morning. Thank you po, Attorney. And muli, congratulations. Congrats po sa COMELEC. Ayan. Salamat po, maraming salamat. Chairman George Garcia ng COMELEC. Daming bayan. Maganda dito kay Chairman Garcia madaling hanapin Madaling hanapin madaling hagilapin. Madali din kausap. Ayan, madaling kausap. Hindi yung katulad ng iba yung hirap na hirap ka na. Tapos yung parang akala mo, parang parte po ng trabaho ninyo yung magbigay ng impormasyon sa publiko. Bakit po ayaw magpa-interview? Tapos kapag kabinanata, nagagalit. Daming bayan. Babalikan natin ilang pa mga delegates sa World Health Assembly na nandun pa sa Geneva, Switzerland. Courtesy of taxpayers' money. Oras, Sister L. It's 9:22. This time, Miss Universe. Miss Universe, 1969. Daming bayan. 1969 ba siya naging Miss Universe? Oo, 1969. First ever Miss Universe ng Pilipinas. At saka ang bewang daw niya ay 17 lang. Ano nga yung number niya? Yun ba yun? Yun ba yung number ng United Senior Citizens? Yata, ayan. Alamin mo na report mula sa Malacanang. Sandali lamang, Giselle. Ano ang latest sa Malacanang, Sister L? Eto Lakay, si Pangulong Bongbong Marcos dadalo sa anibersaryo ng Philippine Navy. Parang nakita ko kanina Lakay, may live na Anibersaryo ng Philippine Navy? Yes. Sige nga. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH14. Miss Lef, no season. Miss Lef. Andyan na ba ang Commander-in-Chief? Lakay, nasa Zambales na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dumadalo nga ang Commander-in-Chief sa 127th anniversary ng Philippine Navy
na ginaganap sa Naval Operating Base sa Subic. Kasama ni Pangulong Marcos sa okasyon ang ilan pang opisyal, kabilang sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., AFP Chief Romeo Browner Jr. at Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Tema ng selebrasyon ngayong taon ang Philippine Navy Addressing Challenges, Promoting Regional Stability and Strengthening Maritime Security. Bago ang pagdiriwang ngayong araw ay may ilan ng isinagawang aktibidad ang Philippine Navy gaya ng pag-activate ng bagong Naval Monitoring Station at paglulunsad ng 4 na bagong information systems para mas mapahusay ang surveillance capabilities. Sa ngayon lakay ay tinitingnan ni Pangulong Marcos yung assets ng Philippine Navy, ilan sa assets. Siyempre yung ibang nakadisplay ay miniature. Kasama niya si Navy Chief Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta. Lakay? Miss Let, saan nga Zambales? Zambales, ano? Ha? Oo, sa Zambales. Subic, Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Hindi ba sasakay ang presidente sa jet ski pupunta ng West Philippine Sea? Walang ganong aktibidad lakay. Again, yan na ba ang asset na ipapakita ng Navy? Wala ba tayo pagmamalaking mga malaking barko, mga submarine, o kaya warship? Miniature lang. Miniature lang kanina. Miniature lang. Kasi hindi naman pwede i-display dyan lang yung mga barko at yung iba baka nakadeploy sa West Philippine Sea. Ganun ba yun? Lakay hindi naman daw nila madadala dyan eh. Anniversary naman doon man lang sana sa perto ng dyan sa Zambales. Sa gilid lang. Meron lakay, mayroong ilan na nandito dito. May kanyon ba dyan? Ayan. So anyway, pang ilang anniversary ng Navy ito si Miss Let? 127th lakay. Wow, tagal na pala ang Philippine Never. Ayan. At ayan, siyempre tinitingnan ni Presidente kanina lakay yung mga, siyempre tuloy-tuloy yung ating modernization, di ba? So ano na nga ba yung mga mayroon tayo? Ba't masyadong serious ang Presidente? Kamukha mo lang. Para, yung dito. Lamang siya ng 20 paligo sa akin. Ayan. Miss Lete, ayan, nawala tuloy sa isip ko. Ayan. sorry. Ayan. Sino nga bang chief ngayon na Flag Officer in Command ng Philippine Navy? Huli kong nalaman dyan, nagpakape sa amin, Adasi, ha? Ayan. Sino ngayon ang point? Si lakay, Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta. Ambrosio Espeleta. Ayan, di natin kilala kasi hindi nagpapakape dyan sa headquarters. Buti pa si Flag Officer in Command Admiral Adasi nun kahit pa minsan lang napakape kami dyan. Ang sarap kayo magkape dyan si Sir yung parang lounge nila din yung parang ano yung lakay? Coffee shop. Parang overlooking ba? Oo, overlooking sa Manila ba? Wow, sarap naman ng buhay dito. Kaya kahit na painuun ka ng 3-in-1 na James Coffee. At least yung view maganda. Ang ganda ng view. Ayan, ang ganda ng lugar nila. Anyway, okay, so wala ba mga Chinese guest dyan? Ayan, si Ambassador Wang, di ba inimbitahan? Wala naman lakay sa guest list. Baka nandyan yung Chinese lady reporter na taga Phoenix TV, ha? Oh, pinangalanan mo na. Yung kaibigan ni na General, ha? Baka mamaya nagko-cover din dyan. Baka pinalitan na. Sa bagay, sabi na ating matagal na yata lakay wala. Sabi na ating mga bubit sa Intel, kumbaga sunog na. Ayan, sunog na, kaya wala na. Kaya pinalitan na siya. Ayan, okay. Sige, hanggang oras ang presidente dyan? Hanggang sa matapos itong seremonya lakay. Siyempre, abangan natin yung speech pa ng presidente. Okay, sige. Paabangan natin yan. Baka mamaya may bago siyang pasabog. Yan, para interview ni Tunying. Ayan, pasabog. Kailan daw yung no holds barred interview sa media kay presidente? Wala pang schedule na kayo Nag-aabang nga kami kasi dapat may buwan ng kami sa kanya. Interview sa presidente. Wino-work out. Ayan, kasi magpapalit pa yata ng mga officers sa PCO. Ayan.
Sige na nga. Papadilat yung mata ko eh. Ganun ba? Mukhang pahirapan sa commission and appointments eh. Sige, abangan natin, Miss Let. Pero hindi naman kayo yung mga questions sa Malacanang press corps, hindi hindi di kahon Ayan na. Hindi lakay, hindi. Hindi na. Malaya naman kayo makapagtanong ng gusto naming tanong. Gano'n na. Baka makapagtanong ka ng matapang-tapang na tanong dyan, bukas di ka na pwede mag-cover dyan sa Malacanang. Hindi naman lakay. Baka pagtaniman ka ng puot dyan. Hindi lakay. Naintindihan man nila kapag issue-based yung mga tanong. Siyempre, kailangan sagutin. Ayan. Kailangan ng reaction mula sa Malacanang. Sensitive masyado eh. Ayan, Onion skin. Okay. Maraming salamat, Miss Lat. Balik mo na sa inyo, Lakay at Sister L. At para sa mga taga-Philippine Navy, happy anniversary! Samantala, report mo lang kay Giselle Ricafort. Ano ang latest kay Giselle? Nawawalang kita sa jeepney drivers at tumaas pa sa 150 pesos kada araw ngayong tag-init. Transport leader naman umapilang ibalik ang coding sa Hanay. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister L, kay lumobo sa 150 kada araw yung nawawalang kita sa mga tsuper ng traditional jeepney partikular sa bahagi ng Ross Boulevard sa lungsod ng Pasay. Ayon kay Wilfredo Cano, Vice President ng Piston, Pasay National Capital Region, tuliro na sila sa kung paano pang ipambubuhay sa kanilang pamilya dahil tumaas na naman ng piso at 70 sentimo ang presyo ng krudo o diesel. Kung dati nila 800 piso yung nila sa krudo sa isang araw, ngayon pumapalo na yan ng may 1,000 piso kaya nasa 300 hanggang 400 piso na lamang yung kanilang take home. Sabi ng grupo, problema rin nila yung tumal ng mga pasahero sa dami ng mga kakumpetensyang de aircon at yung pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension Redemptory Station na malapit naman sa kanilang terminal. Nais ng Hanay na magkaroon na lang sana ng pirme o fixed na presyo ng petrolyo dahil yung nangyayari raw ngayon tila paunti-unting sinisimot ng mga oil company yung kanilang kinikita. Sabi pa ng transport leader na sa kabila naman ng matinding init ng panahon, pinipilit pa rin ang mga tsuper na huwag magbawas ng biyahe at kanya-kanya na lamang silang diskarte kagaya ng pagkakabit ng mga electric fan sa kanilang unit para maibsan yung init. Nanawagan naman sila sa mga kinauukulan na ibalik sana yung number coding sa kanilang Hanay upang mas malaki yung maipasok na kita at maibsan yung latay ng mahal na mga produktong petrolyo. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Kasi pag binalik yung coding, tumaas man ang kurudo. Ano ba, nagdagdag ng 2 piso. Makukuha namin dahil may coding eh. Kung ganyan... Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby Raymond Dadpaas. Naisin ng Paulo Marcos na makipagbati sa pamilya Duterte. Suportado ni Senate President Chis Escudero. Pero ang tanong tanggap pa ng mga Duterte. Baka sabihin nila, babalik yung ba ang tatay namin? Oo, pagka nakipagbati ba kami, papayag ba kayo na ibalik sa Pilipinas? Ang tanong, maibabalik pa ba? Lakay, nasa ICC na. Yan ang mahirap din, ha? Madaling makipagbati, pero kumbaga may lamat may lamat na. At saka hindi basta-basta lamat, Sister Ano L. yun? Sugat Malalim. yun, Lakay. Mas malalim na sugat. Ayan. Impeachment trial laban kay VP Sara, hindi kailang madugo, kundi paghanap ng katotohanan. Aba, sino naman may sabi nito manang Milky? Standby Raymond, standby Milky Rigonan. Oras, Sister L. 9:42. Oo nga pala, December ano? Lakay, barangay elections. Ayan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:45. Hala, babasahin pangalan ng mga delegates dito. Sige, paspasan natin ang mga reports. Ayan. Maraming tatawagan dito. Magpapasalubong daw ng Swiss knife. Para tayo nagbabasa ng kulang na lang graduation song ang patugtugin mo dyan. Sige, mamaya bibilisan natin yung basa ng mga delegates na nandun pa sa Switzerland. Hanggang next week pa sila, Sister L. Matagal-tagal. May 27. Baka definitely baka si Secretary at si Mrs. mag-extend pa yan. Ayan, magsha-shopping ba yan?
Baka ano pa ha? Punta pa ng ano bang kalapit ng Switzerland? Hindi ko kabisado Ayan, ang world map laki eh. Baka pumunta ng Austria. Tawid. Ayan. Naisin ng Pangulong Marcos na makipagbati sa pamilya Duterte. Suportado ni Senate President Chis Escudero. Mararating bang SP si ano? Senator Ayaw Chis. nga, kasi may mga lumalabas na Oo. pangalan. Oo, nandyan na ang Senator Tito Sen at may dark horse pa. Ayan, baka may bilang na sila. Binabanggit si Senator Bongo ay. Ayan nga, oo. Ayan, kasi marami-rami silang mga ano dyan, ha? Kulay green. Ayan. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor at Sister L, nagpayag ng suporta. Ayan, sandali, Raymond. Ang katabi daw ng Switzerland, Italy, Germany, and France. Ayan. At si Miss Gloria Diaz, Miss Universe, nanalo noong 1969. At kasabayan niya palalakay nung pagkapanalo niya as Miss Universe, yung paglapag naman ni Neil Armstrong sa buwan, sa moon noong July 19, 1969. July 19, 1969? Yes, moon landing ni Neil Armstrong. That's history. Wow. Trivia. Katatapos ng birthday ko yan, kaya lang hindi mo ako 1969. Ayaw nga. Number 74. 1975. Daming bayan. Raymond Adpas, please come in. Proceed, Raymond. Mayor Sister L, suportado ni Senate President Francis C. Escudero. Ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipagbati sa pamilya ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Escudero, sangayon ito sa panawagan ng Pangulo na isang tabi mo na ang politika at ituon ang pansin sa mas nakararaming pangangailangan ng ating mga kababayan. Tama lamang ang desisyon ng Pangulo dahil hindi maaring laging politika ang mangingibabaw habang yung karamihan sa ating mga kababayan ay hirap na hirap sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Saludo ito sa ipinakitang kababaang loob ng Pangulo na aminin nito na ang resulta ng eleksyon ay nagpapatunay na pagod na yung ating mga kababayan sa pangayan sa politika. Mas naisin ng mga ito na magkaroon ng isang gobyernong tutugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Malinaw ng mensahe ng Pangulo na panahon na upang makipagkasundo sa kanilang hindi kasundo sa politika. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, dumako tayo sa Kamara, Sister L. Impeachment trial naman laban kay Vice President Sara Duterte, hindi daw kailangang madugo kundi paghahanap ng katotohanan. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Takay, walang katotohanan na kitang senaryo ni Vice President Sara Duterte na magiging madugo umano ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, ang maganap na impeachment trial ay para sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Sabi ni Defensor, parehong dapat maging handa ang prosecution at ang defense panel sa paglalahad ng kanilang kaso sa Senado na magsasalbing impeachment court sa pagbubukas ng 20th Congress. Anya, ito ay para maging mas madali para sa taong bayan na tanggapin ang anumang resulta ng paglilitis, maging malinaw ang pagkakalatag ng mga ebidensya ng prosecution at ng defense teams. Dagdag pa ni Defensor, gusto niyang makitang handa si VP Sara para sakaling maakwit siya, madaling tanggapin ng taong bayan at madaling tanggapin din ng 215 members of Congress na pumirma sa impeachment complaint. Hindi anya malayo na may sumubok na mambabatas na bawiin ang suporta sa impeachment complaint. Pero malayo anya itong mangyari dahil makasira hindi lamang sa proseso ng impeachment kundi mismo sa naturang mambabatas. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat ng Milky Rigunan. Sandali lamang Boy Gonzales. Ano ang latest kay Yorme Isko? Ha? Bati mo natin na happy birthday. Nakinig sila sa atin sa Bureau of Customs sa Sister L. Happy birthday kay Ricky Romero ng Bureau of Customs, mula kay Ascom Jetta Maronilla at kay Japs Taruk. Ayan. At binabati ni, di ba binabati ni Commissioner Bian Rubio ito? Ito lang kay pinapabati din ni Sir Popoy Taruk ang happy birthday si Sino? Chairman Larry Paredes ng BCDA. Aba. Ayan. Happy birthday po. Siya ba ang chairman ng BCDA? Yes, lakay. Si Ayan. Chairman Larry Paredes, pagbati mula kay Direktor
Popoy Taruk. Happy birthday, Chairman. At, si Ateng. Happy birthday, Ateng. Ateng Maria Cristina Falls. Ayan, De Vera. Ayan. Ateng Maria Cristina De Vera ng Western Command, Palawan. Aba, anong ranggo mo dyan sa Western Command, Palawan na Ateng Maria Cristina Falls, ha? Pagbati mo lang Kuyang Odi Paderanga. At congratulations kay Kuyang Mayor, mga brethren dyan sa Mindoro, ha? Ayan, batiin natin si Kuyang Mayor Richard Valencia Inisyong, ang elected mayor ng Victoria Oriental, Mindoro. Congrats, Kuyang Mayor Richard Inisyong, at bagbati mo rin kay Kuyang Limel Pamintuan. Ayan, congrats, Mayor Richard. Report. Ate ko muna, ito pa, ha? Dahil hindi pa nag-blow out si Mr. General Mel Mabilin, ayan, sabi ni Idol Chris Laksa, ha? At Rambo de Gracia, ayan, pakibati siya uli ng happy birthday. Ayan. Happy birthday, Idol Ninong, General Mel Mabilin ng PMA Sandigan 82. Basa, Sister L. Isko Moreno Dumagoso nanumpa na bilang bagong alkalde ng Maynila. Ang report. Titira na ba sa Manila? The RH29, Boy Gonzales Moreno Dumagoso. Boy! Baji! Sister L, Lakay Dayon, nanumpa na sa tungkulin bilang Manila Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso, bagong dapat na nakatakdang outtaking ito sa June 30. Nanumpa ito sa harap ni Supreme Court Assistant Justice Antonio Co. Jr. bilang bagong alkalde ng Manila kahapon, alas 2 ng hapon sa Supreme Court mismo sa Ermita, Manila. Kasama ni Dumagoso ang kanyang asawang si Daini, kanila mga anak na sina Patrick, Francis at Franco. Gayon din ang First District Councilor-elect ng Manila na si Joaquin Dumagoso, na paring sa Rapid Justice ko. Sinabi ni kaming City Mayor, Information Officer Ian, dalagtag na pinili ng bagong alkalde ang isang simpleng seremonya para markahan ang kanyang pagbabalik sa Manila City Hall. Humingi siya ng paumanin si Mayor si Yorme sa mga gustong dumalo at ay pinalawan ito na nilalayon niyang mabilis na matapos ang outtaking para makapagsimula kagad siya sa trabaho sa June 30 ng tanghali. Desidido ang si Yorme na huwag mag-aksaya ng anumang oras dahil ang lungsod ng Maynila ay nahanap sa maraming hamon na nangangailangan na agarang atensyon at agad na pagtugon. Ang napakalaking suportaan niya na natanggap niya mula sa mga botante, sumasalamin sa matinding pagnanais ng mga Manileño na ibalik ang isang 24/7 na gobyerno kilala sa mabilis na pagkilos at epektibong solusyon. Yan ang Lakay, kita sa hapon ay nanumpa si Yorme dyan kay Justice sa Supreme Court. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Moreno Dumagoso. Ayan na, wala nang kahalo kasi nanumpa na eh. Panalo na si Yorme. Ayan. Panalo na, balik na eh. Si Val Gonzales. Si Val naman, operator ng ELCYD Taxi, yung nagtakbo Lakay. Yung nagtakbo ng sukli ng kanyang pasahero, kung maalala mo, pinagmumulta Lakay, parang 700 plus yata yung sukli Lakay. Pinagmumulta yan ng LTFRB, driver's license naman ng tsupera. Pinasususpinde rin. Nako, kawawa naman. RH5 Val Gonzales. Val. Matapos lamang ang 3 linggo ay naglabas na ng desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagpapatak ng multa sa operator ng taxi na nagtakbo ng sukli ng kanyang pasahero sa bagong panganak. 5,000 pisong multa tinatang ng LTFRB laban sa operator ng LC Taxi na si Rolando Magorio dahil sa contracting of passenger. Reklamo ng pasaherong si alias Angel, itinakbo ng driver na kalaban na kinilalang si Ronaldo de Vera. Ang sukli sa binayad niyang pamasahe na 1,000 piso noong Mayo 4. Galing sa kanilang bahay ang biktima na lang isang buwang nanap at papatik sa isang tal na mangyari
pagnanakaw ng driver, hindi na nagpakita sa tinakdang hearing ng regulatory agency. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na sa LTO ang FTFRB para mapatawag ng suspension kung hindi man revocation o cancellation sa lisensya ng taxi driver. Ayon kay LTFRB spokesperson Atty. Ariel Linton, hinihikayat ng ahensya mga pasahero na ireklamo sa kanilang tanggapan ang mga abusadong driver ng anumang public utility vehicle dahil agad itong maaksyonan ng LTFRB. Ako si Val Gonzales, DZRH, Sunas, Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At balikan natin ang pangalan ng mga graduates. Mga delegates. Akala ko tapos na tayo doon. Pasadahan natin, baka sabihin ng iba, ay, unfair. Di binanggit yung pangalan namin. Ano daw? Ampere yan, ampere. Para malaman ng mga kamag-anak namin na nagpunta ako ng Geneva, Switzerland. At meron ka pa talagang patugtog. Ayan. Number 23 delegates sa World Health Assembly sa Geneva, Switzerland, Sister L. Sana nga tayo lakay? 23. Si Dr. Evelyn Victoria Recite ng Medical Center Chief 2 ng Quirino Memorial Medical Center. 24, Dr. David Mendoza, Assistant Regional Director, Davao Center for Health Development. 25, Dr. Elianita Hirondina Maria Victoria Gamolo. Habang pangalan. Ang dami ng pangalan niya. 1, 2, 3, 4, 5 lakay. Director 3, 4 Director 3. Ayan. Northern Mindanao Center for Health Development. Para mabasa natin lahat, Sister. Huwag mo nang banggitin yung yung position na lang. Sige. At saka department. Ayan. Okay, sige. Si Dr. Jose Gerard Bellimac, Director 3 ng DOH. 27, Dr. Joel Benaventura, Director 3 ng DOH. Dr. Roland Lau, Director 3 ng Department of Health. 29, Dr. Grace Fe Bokiran Nericua, Medical Officer 5 ng DOH. Ang pang 30, Dr. Juan Alfonso Perez IV, Medical Officer 5 ng Department of Health. 31, Dr. John Aura Laurel Lievado, Medical Officer 5 ng DOH. 32, Dr. Kezia Lorraine Rosario, na Medical Officer 4 ng DOH. 33, Dr. Lionel Dale Peters, Medical Officer 4 ng Department of Health. 34, Dr. Jaira Michelle Adora, Medical Officer 4 ng DOH. 35, Dr. Patricia Cuema, Medical Officer 4 ng DOH. 36, Dr. Cian Paulo Orel Aquino, Medical Officer 3, DOH. Pang 37, Attorney Carmela Ann Ohano, ng Attorney 4, Legal Service ng Department of Health. 38, Miss Lee Alpuerto, Nutrition Officer 4 ng Department of Health. Tulungan kita. Naubos na yung hindi ako lakay. Ikaw na lakay. Number 39, Miss Roja Estrelita Salvador, Department of Health, Supervising Health Program Officer. Miss Lenley Hope Luces, Senior Health Program Officer. Dr. Mr. Jose Miguel Dianon. At number 42, Mr. Riz Abraham Ibiernas, ayan, Department of Health. Number 43, Miss Teresa Carriazo, Appointment Secretary, Sister L. Swerte naman ni Ma'am Teresa. Number 44, Miss Hebernice Valderrama, Executive Assistant 3 ng NYC. NYC, National Youth Commission. Anong kinalaman ba taga National Youth Commission dito, ha? Sa kalusugan ng kabataan. Kasama rin sa excursion. Ayan. Field trip. 45, Miss Selena Cua Bayot, Assistant Director ng DFA naman. Number 46, Miss Grace Timbal, Assistant Attaché. Mr. Paulo Maximo Borromeo. Dr. Erwin Mercado. PhilHealth? Ba't
Ba't kasama taga PhilHealth dito, ha? Philippine Health Insurance Yung Corporation. president of PhilHealth. Acting President and Chief Executive Officer. Na-interview natin to, Lakay. Naku, kilala natin to. Pagka ini-interview to sa radyo natin, kumakaway pa sa akin eh. Ay, pero mabilis to tawagan, Lakay, di ba? Oo. Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President ng PhilHealth. Aba, Dr. Pargas, ha? Dr. Ish. Ayan, sabi ni Vic de Leon Lima, mag-uwi ka daw ng maraming Swiss knife. 39. Ay, 50 ka, 49 ka na, Lakay. 50 na tayo. 50 na pala, 50. Ayan. Ang pang 50 natin, Dr. Bernadette Lico, ang Vice President ng PhilHealth, Lakay. 51, Dr. Grace Herbosa. Ano na pakiulit? Dr. Grace Herbosa, Professor of Anesthesiology, University of the Philippines, Philippine General Hospital o PGH. 52, Dr. Sheila Bonito, Dean, WHO Collaborating Center for Nursing and Midwifery, University of the Philippines, Manila, International Council of Nurses. 53, Mr. Robbie Miguel Falcon, President, Medicine Student Council, University of the Philippines, Manila College of Medicine. At pang 54, si Miss Nastasha Limos, National Vice President, APMC Student Network, Davao Medical School Foundation, Lakay. Malayo-layo ito, Lakay, Davao. Parang yung sa dulo, Lakay, kaya ako binasa kasi pansin mo, ano na to, mga institution yung iba. So yan po mga kaibigan, ayan, para sa mga hindi po napakinida, hindi po mag-graduate yan, ayan. Ikaw nagpapatugtog ng graduation song. Ito po ay kasama sa delegation ng Department of Health sa pangunan ating Health Secretary Ted Herbosa. Ayan, kasama si Mrs. Delegation po yan sa World Health Assembly sa Geneva, Switzerland. Mukhang tayo pa ang nag-host, kaya dami-dami, sandamakmak. 78th session of the World Health Assembly. Wala na natira sa Department of... meron naman daw natira, ha? Sino daw? Abay si Yusek Dr. Glenn Matthew Baggaw. Ayan, wala sa listahan. Ayan. Di ba siya sumama? Hindi kasama sa listahan eh. Bakit wala. kaya? Ayan, na-echepera ba siya o taong bahay? Ayan, so yan po, pinagtataka lang natin mahabigan ni ang laki-laki ng ginastos ng Department of Health. Bakit tayo nagyayabang dito sa ano, ha? Sa Department of Health naman, ang dami-daming kulang. Ilang milyong dolyares ang ginastos natin dito, Mr. President. Yan po ang sinasabi natin. Nasaan ang priority natin? Yung bang magyabang sa ibang bansa? Ayan. Gaano ba ka-importante yan? Kaysa kalusugan, gamot, serbisyo, healthcare sa ating mga kababayan. Yung bang ginastos dyan, pinambili na lang ng kama sa ospital. Kaya laki yung wheelchair na nagdo-donate tayo. Pinambili ng sabitan ng dextrose para yung para hindi hawak. Para hindi hawak-hawak ng pasyente yung dextrose habang nakaupo sa monoblock. Alam mo, Lakay, hindi naman natin binabash yung ganitong mga event, pero yung 54 talaga, Lakay. Tsaka yung delegate, 54 talaga. Seryoso po ba yung 54? Sagot to ng gobyerno, mga kuya, mga ating. Lakay, kung official travel yan, official business yan, malamang sa malamang. Yes. At dahil mayroong papeles na ibinigay pa sa, pina-aprobahan sa... So, nasa ang napaka-insensitive naman yata. Parang Sister medyo L. yung timing lang, Lakay, tsaka ang daming problema sa Pilipinas kasi. Ayan, Your health is my business. Ikaw talaga. Your business is our business, Sister L. Your health is my business. Okay, sa ating balitang negosyo, ang PAGCOR nagbabala laban sa mga peking gaming certification. Ano tong mga peking gaming certification na to? Sofia Gansa. Nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR laban sa fraudulent gaming certifications na may kaugnayan umano sa Lucky 7 Bingo Corporation. Bagamat may lehitimong e-games venue license ang kumpanya, nakatanggap ng ulat ang PAGCOR na nangakit ito sa mga individual na lumagda sa peking kontrata na nangangako ng 50,000 na kita sa pamamagitan ng Lucky 7 Bet Lottery Platform kapalit ng 3,000 pesos na deposit.
Ayon kay PAGCOR Offshore Gaming and Licensing Department Head Jessa Fernandez, ang lisensyang nakasaad sa kasunduan ay Peking Offshore Gaming License dahil ang lahat ng offshore gaming operations ay ipinagbawal sa Pilipinas mula noong December 31, 2024. Dagdag ni Fernandez, anumang katanungan hinggil sa lisensya ng PAGCOR ay dapat gawin lamang sa kanilang official website o sa trunk line numbers na 632-8521-1542 o 632-8522-0299. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 67 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Nahe-blood ba yung mga texters natin? Sabi kasi dito, Lakay, ano ba yan? Grabe ang pagwawaldas nila ng pera ng bayan. Correct. Tapos sabi dito ni Noel Perez, ang dami naman yan, Lakay, pera ba nila yung ginastos nila Ayan. dyan? So may karapatan magtanong ang mga kababayan natin, Lakay. Oo. Buti mo sana kung maayos ang health services natin, di ba? Oo. Ayan. Tapos may nag-comment pa kasama pang mga asawa nila, sabi. Chill ka lang, Noel. Kuya Noel, chill lang. Okay lang yun, okay lang yan. Hindi kayo nag-iisa. Ako nga, nung mabasa ko yan, na-high blood ka. Na-high blood ba? Tumaas ba ang high blood mo? Tumaas ang high blood ko. Sabi nga ni Jean Bello Lakay, ang kakapal ng mukha. Ay, talaga. Ng mga, grabe naman yung word. Hindi ko na lang sabihin, palibhasa, di nila pera ang gastos. Yan po ay damdamin ng ating damdaming bayan. Yan po ay damdaming sumisilakbong damdamin ng ating mga kababayan. Good morning, Engineer Matias sa Malinab ng DPWH Region 2. At ako yung Doming de Asis. Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Ayan. Sabi ni Atty. John Samaniego, ba't ako nasama dyan? Ayan. Wala naman ako sa listahan. Mr. Michael is my guy, good morning. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Mga nasa gobyerno maging sensitive, wag na maging garapal. Pwede na yung 5 sana, Lakay. Oo, 5 pwede na yun. Naghirap ang bayan Ay, wag na high blood tuloy mga. Pero chill lang po kayo. Malay nyo naman may explanation po, alamin natin. Kata explanation, 54, si Macy's kasama pa. Oras ako po si Dayo Makalma. Ito naman po si Sister Elaine Ape. Chill lang po tayo. Makalma lang po. Stay safe. God bless everyone. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.